Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Nakikita nga natin ang success ng Dallas Mavericks at ang duo ni Luka Doncic at ni Kyrie Irving ngayong season. Ganun pa man, kailangan nga nila ito na i-level up pa sa playoffs, lalo na si Kyrie Irving. Dahil kapag sinasabi nga natin na playoff Kyrie, ang naaalala ng mga fans ay ang Cleveland Cavaliers na version ni Kyrie Irving. Ngunit bago nga dumating si LeBron ay hindi pa nakapag-playoff si Kyrie noon, at pag-alis naman niya sa Cavs ay ito ang nangyari. 2018 ay hindi siya nakapaglaro dahil sa injury. 2019 ay second round exit sila at nag-average lamang siya ng 21 points per game on 38% shooting sa field. 2020 ay hindi siya naglaro dahil sa COVID protocols. 2021 ay decent nga ang pinapakita niya, 22 points per game on 47% shooting sa field, ngunit nagtapos ito na nagtamo siya ng injury laban sa Milwaukee Bucks. 2022 naman ay winalis nga sila ng Boston Celtics sa first round at nag-average lamang siya ng 15 points per game on 37% shooting sa field, at 2023 naman ay hindi nga siya nakapasok sa playoffs. Fan nga ako ni Kyrie Irving as a player and as a person dahil sa kanyang impact sa mga taong nangangailangan at sa mga donations na ginagawa niya. Ganun pa man, since leaving Cleveland, hindi nga siya nagkakaroon ng success sa playoffs at very mid or normal nga ang pinapakita niya dito. Hindi nga ito ang superstar numbers na pinapakita niya noon sa Cleveland Cavaliers. Kaya naman kung gusto nga ng Mavs na makapag-advance sa second round, definitely ay kailangan ni Kyrie na magpakita ng mas magandang performance laban sa Clippers. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Eastern Conference. Ang Boston Celtics nga ay consensus number 1 sa buong NBA majority of the season. Ang laki nga ng agwat nila sa number 2 New York Knicks. For comparison, ang Celtics ay 14 games ahead sa number 2 Knicks, habang ang number 1 sa West na OKC ay 11 games ahead lamang sa 10th seed Warriors. Sa ngayon nga ay hinihintay pa nila kung sino bang makakalaban nila. Ang Knicks nga ay maghihintay lang sa resulta ng game ng Sixers at ng Miami Heat. Ang mananalo dito ay makakalaban nila. Inaasahan nga ng madami na ang dalawang team lang din naman na ito ang makakapag-advance sa playoffs. Dalawang team nga ito na delikado dahil alam nating lahat na kung hindi nga nagtamo ng injury si Joel Embiid ay hindi sila nasa play-in ngayon, and most likely ay sila nga nasa kinatatayuan ng New York Knicks ngayon sa second seed, habang ang Miami Heat naman ay isa rin nga itong team na nagtamo ng madaming injuries, at si Jimmy Butler nga ay pa easy lamang ito tuwing regular season at nagiging Michael Jordan tuwing playoffs. Other than that ay andyan nga si Coach Erik Spoelstra na tinalo na noon si Tom Thibodeau ng New York Knicks sa playoffs multiple times, at pati na din ang Boston Celtics. Miami Heat nga yung isang team na kahit nasa dulo ng standings ay hindi mo gugustuhin na makaharap sa playoffs. At ang Sixers naman ay may reigning MVP nga sa kanilang roster na pwede mong maidebate bilang best player in the world tuwing healthy ito. Sa palagay nga ng iba ay delikado pa din ng Celtics sa Miami Heat kahit na sobrang laki ng agwat nila sa kanilang mga record, habang ang Knicks naman ay hindi pa proven sa playoffs at questionable pa sa mata ng iba, lalo na kung makakalaban nga nilang Sixers na may healthy and reigning MVP Joel Embiid. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?